Sa mga nagre-request ito na guys, Adidas Duramo Speed 2. Sa pangalan ng Speed, pwede kaya natin to gamitin sa speed workout? At nasa website nila may nakalagay doon, racing. Pwede natin kaya gamitin to sa racing event kahit wala tong carbon plate? So tara, pag-usapan natin ito. Disclosure, itong sapatos na ito ay binili ko ng sarili kong pera. Ginawa ko to para gawan ito na review dahil sa mayroong nagre-request sa akin para gawan ito na review. Pero hindi ako binabayaran para gamitin o gawan ito na review at lahat ng sasabihin ko dito ay base experience ko. Nga pala guys, itong sapatos ay nasa 3,000 plus nung nakita ko sa Shopee, tapos nung nilagyan ko ng platform voucher, umabot na lang ito ng 2,200 kaya check out ko na rin ito. Yung pinagbilang ko nito ay yung Adidas official store sa Shopee na ang followers ay nasa 2.6 million. Kung interested ka, ilalagay ko sa description ng link kung saan mabibili. So bago natin ito pag-usapan, baka pwede mo naman i-like yung video ko, pa-subscribe naman ako. Wala naman ba ito, malaking tulong ito sa channel ko. Maraming salamat po sa inyo. So pag-usapan natin guys ang specs nito. Yung upper material nito ay engineered mesh. Kapag engineered mesh ang material, ibig sabihin breathable yan. Tapos marami siyang butas-butas. Tingnan nyo guys. Dito rin sa gilid. Marami din siyang butas-butas, tapos dito sa kabila. Pero yung mga butas-butas na yan, meron nakaharang na mesh. So ibig sabihin, hindi basta-basta papasok dito yung mga buhangin o malilit na bato. Ito naman toe cap ay medyo malambot. Ito ang nagpapatibay dito sa toe box para kapag sinusuot natin to, hindi basta-basta ito madideform. Ito rin ang nagbibigay ng protection kapag yung ating paa, itong sapatos, ay napabangga sa isang gutter, sa isang wall. So ito mag-absorb ng impact at hindi basta-basta tayo masasaktan. Kaya palagi kong binabanggit itong toe cap dahil sa napaka-importante nito dahil sa kapag ito ay sobrang lambot, walang tibay itong toe box. So madali itong madideform kapag sinuot natin. Tapos kapag napabangga yung ating paa sa mga wall, sa gutter, tapos sobrang lambot itong toe box, walang mag-absorb sa impact. Napakahalaga na hindi sobrang lambot itong toe cap. Yung logo ng Adidas na 3 stripe, meron din dito sa kabila. Dito naman ay may nakalagay na Duramo Speed 2. Dito sa back ay matigas. So para to sa hindi basta-basta gagalaw yung heel natin dito. Kumbaga nakalock siya ng maayos. So meron itong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lacing holes. Tapos yung kanyang sintas ay mahaba. Tapos malapad. Yung tang naman ito ay sakto lang yung lapad. Sakto lang din yung haba. Tapos, manipis lang siya. Walang foam. Yung kanya namang tang ay mesh din na breathable. Dito naman guys sa kanyang collar lining, malambot yung foam. Makapal. Tapos meron ako nararamdaman na heel counter. Bukod dun sa heel counter guys, mayroon dalawang foam magkabila na naka-usli, naka-curve. Para ma-secure yung heel natin kapag tumatakbo tayo. Hindi basta-basta dudulas. Yung midsole naman ito guys ay tinawag nilang Light Strike. Sa pagre-research ko ng material nitong Light Strike, ang lumalabas ay Light Strike Pro. So yung material ng Light Strike Pro ay TPE, Thermoplastic Polyester Elastomer. Yun ang Pro, pero walang nakalagay ditong Pro. Hindi ko alam kung magkaparehas lang sila. Pero kapag pinipress ko, malambot naman siya. At tingnan ko kung ano maging performance ng midsole nito. Yung kapal ng rear foot nito ay 35mm at yung forefoot nito ay 28mm. So meron itong 7mm drop. Pwede ito sa forefoot striker, midfoot striker at heel striker. Yung details naman guys ng rubber outsole nito ay TPU, Thermoplastic Polyurethane at rubber. Kapag tinitinan ko naman guys yung rubber outsole nito, makapal siya. Tingnan nyo guys. So, balikan nyo itong video na to kung madali siyang mapudpod. Try kong itakbo ito ng speed run na 10 km. Napansin ko lang guys dito sa midsole, medyo malapad siya. Lalo na dito sa forefoot. Tingnan nyo guys oh. Angat na angat dito. Mga ganito. Tapos dito. Tingnan nyo guys oh. Sukatin natin. Kapag mas malaki pa yung sapatos nyo kaysa sa akin, mas lumalapad pa yung midsole. So, nakakuha ko dito ng 113.6 mm. Dito sa heel, 81.5 mm. Basic experience ko guys, kapag malapad yung midsole, maganda ang pagka-stability. So tingnan natin kung maganda ang stability nito kapag tinakbo ko. So tingnan natin guys ang insole nito. So yung insole niya ay makapal, malambot,
stretchable. Soft yung nararamdaman ko dito. At meron sa kanyang nakalagay na Ortholite. So, timbangin natin ito guys kung ilang grams ito sa size ko. Sa size 7 ito guys. So, ito ay tumitimbang ng 241 grams sa size ko. So, magaan din itong sapatos na ito. So, tara, subukan natin sa speedrun. Sinubukan ko ito guys sa speedrun, sa interval training, bali 2 km warm up, 10 times 600 meters plus 1 minute rest, tapos 800 meters cool down. Bali ang nakuha kong distance dito ay 10 kilometers, oras 54 minutes, average pace 5 minutes and 24 seconds, max pace 3 minutes and 45 seconds, average HR 150 BPM. Pag-usapan natin guys ang fitting dito sa pako. Guys, medyo maluwag yung nararamdaman ko dito. Hindi naman sobrang luwag, maluwag lang. Sa tingin ko pwede dito sa malapad na paa, medyo malapad na paa, normal na lapad na paa. Hindi pwede ito sa naroong paa dahil sa baka sasayaw na yung paa ninyo dito sa loob ng sapatos. Pagdating naman guys sa sizing, hindi to true to size, may sobra tong half inch. Ito guys ay 7.5 sa US. Kasing laki lang ito ng X-Step 2003.0 na ang size sa US ay size 7. Pagkumpara natin guys, sa build, paras lang sila ng haba. Tingnan natin yung insole. Kung parehas lang din sila ng haba. Pantay na pantay sila. Oh. So itong proof na ang Adidas Doramo Speed 2 ay hindi true to size. Baka hindi naman standard ang size ni X-Step. So tingnan natin dito sa 361 degrees Flame 3. True to size ito guys. Sa US sizing. Pagkumparahin din natin kung pareha sila ng sizing. So, paras na paras din sila ng X-Step. So, tingnan natin guys dito sa Adidas Doramo Speed 2. Kung paras lang sila. Paras itong flat guys ha. Oh, ayan guys ha. Pantay na pantay sila. Kanina habang naglalakad ako, pinapakaramdaman ko yung midsole nito kung malambot ba o matigas ba. Pero ang nararamdaman ko dito ay malambot siya pero wala siyang yugyug, yung bounce. Hindi ko naman masabing matigas kasi ramdam naman natin kung matigas talaga yung parang pagtapak mo sa paa mo is naka-stack na lang. So nung itinakbo ko na ito at nagwa-warm up ako ng 2 km, pinapakaramdaman ko ng gusto yung midsole nito kung malambot. At sa tingin ko, malambot lang yung midsole nito. Hindi super lambot guys, malambot lang. Ang isa sa nagpapalambot sa pakaramdam dito ay yung kanyang makapal na insole. Nung matapos ting warm up ko ng 2 km at nagsimula na akong tumakbo ng 600 meters speedrun, pinapakaramdaman ko ng gusto yung midsole nito kung meron bang response at any feedback. Sa 4 minutes per kilometer na pace ko dito, wala akong nararamdaman na response sa midsole nito at any feedback. Pero hindi sumasakit yung paa ko dito at yung tuhod ko. Hindi ko rin nararamdaman na matigas yung midsole nito. So hindi ako makakontento at gusto kong maramdaman yung response ng midsole nito, yung energy feedback. Nag-sprint ako ng mga 100 meters to 200 meters at umabot yung pace ko ng 3 minutes per kilometer. Doon ko naramdaman yung responsive na midsole nito. Pero hindi siya ganun kalakas, konti lang. Sa tingin ko guys, yung midsole nito ay para lang sa shock absorption. Para lang sumalo ng impact kapag tumatapak tayo sa ground. Sa pagiging stable naman guys, napaka-stable nito sa pantay na kalsada. Tapos yung tinatakbuhan ko doon ay meron pa curve. Napaka-stable din dahil sa wala akong nararamdaman na dumudulas yung paa ko dito sa loob o gumigewang. At sa tingin ko guys, nakatulong yung pagiging malapad ng midsole nito sa pagiging stable niya. Kung halimbawa naman ikaw ay supination na katulad ko, maganda rin to para sa atin dahil sa kapag naglalad yung paa natin ng ganito, supination, salong-salo yung load ng paa natin. Kung halimbawa naman na ikaw ay nag-overpronation, pumapasok yung tapak ng paa mo, salong-salo din dito yung load ng paa mo.
Yung rubber outsole naman nito guys ay makapit sa kalsada. Hindi ako nakakaramdam na dumudulas yung rubber outsole nito kahit na papaliko yung kalsada. Tapos kanina, naabutan ako ng ulan. So, basa yung kalsada. Makapit pa rin yung rubber outsole nito. Hindi ako nakakaramdam na dumudulas. Napaka-importante guys na makapit yung rubber outsole kasi dagdag ito sa pagiging stability ng sapatos kapag tayo tumatakbo. At ito na guys ang nangyari sa rubber outsole niya sa 10 km ko na speed run. So, may konting gas-gas dito. Tapos, dito, konting-konti lang. Dito sa kabila. So, para sa akin, yung rubber outsole nito ay durable. So, itong sapatos ay pwede natin gamitin sa speed run at long run. Kung ikaw ay magana na katulad ko, pero kung ikaw ay mabigat pa, sa tingin ko mga 5 km to 10 km lamang ito sa inyo. Pero sa aming mga magagaan, aabot ito ng 21 km. Dahil sa hindi ko nararamdaman na dumadapa yung midsole nito. Nga pala guys, hindi ito ganun ka-aggressive kapag gagamitin nyo sa speed run. Pero ang gaan niyang itakbo. So pag-usapan natin guys yung durability nito. Nabanggit ko na yung tungkol dito sa rubber outsole. Dito tayo sa upper layer tsaka sa midsole. Yung dikit naman niya ay matibay. Wala akong nakikita dyan na natuklap o na walang dikit. Ito sa kabila. Dito naman guys sa midsole, so unang takbo ko ng 10 km dito na speed run, nakitaan ko na siya ng merong konting malalaking bitak-bitak. Tingnan nyo guys yung midsole. Dito rin sa kabila. So pag-usapan natin guys ang nagustuhan ko sa sapatos na to at hindi ko nagustuhan. Unahin ko sa nagustuhan ko. Unang-una, maganda yung midsole nito, may saktong shock absorption kapag tumatakbo tayo. Tapos hindi basta-basta umiinit yung aking paa dito sa loob ng sapatos dahil napaka-breathable ng upper layer nito. Comfortable din yung nararamdaman ko dito sa loob ng sapatos. Wala akong nararamdaman na sumasakit yung talampakan ko, yung paa ko. Hindi rin dumudulas yung aking heel dito sa heel counter niya kahit na medyo maluwag yung nararamdaman ko dito. Nakalak ng maayos. Ang hindi ko nagustuhan sa sapatos na ito guys, wala man lang siyang reflectorized design para kapag tumatakbo tayo sa madilim, madaling makita. Tapos nagkaroon kagad siya ng bitak-bitak. So nang takbo ko pa lang. At yung upper material nito na engineered mesh, kapag pumasok dito yung maliliit na dumi, yung putik, mahirap tong linisan. So maging aware kayo kung yung tatakbuhan nyo ay maputik. So ayan lang po muna ang masasabi ko sa sapatos na ito. Gagawin ko po ito ng full review kapag naitakbo ko nito ng 100 kilometers. Maraming salamat po sa panonood at run safe po.